May mga araw bang pakiramdam mo parang umiikot ka lang sa isang walang katapusang cycle? Gising, trabaho, uwi, tulog, paulit-ulit, parang robot, parang may kulang. Minsan mapapaisip ka, ganito na lang ba lagi ang buhay ko? Naalala mo pa ba yung mga pangarap mo dati? Yung gusto mong umangat, maging masaya at makamit lahat ng goals mo? Pero habang tumatagal, parang lalo lang lumalayo ang mga iyon. Don't worry, hindi ikaw lang yan. Marami sa atin ang natrap sa routine. Sanay na sa, okay na, kahit alam nating kaya pa nating maging mas mabuti. Pero, paano kung simulan mo na ngayon, kahit paunti-unti? Paano kung gawin mong misyon ang bawat araw na may ginagawa kang hakbang, kahit maliit, papalapit sa best version ng sarili mo? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 14 na aral mula sa Stoic philosophy. Mga simpleng prinsipyo na kapag isinabuhay mo araw-araw, kayang baguhin ang takbo ng buhay mo. Hindi mo kailangang maghintay ng tamang panahon. Hindi mo rin kailangang maging 100% handa. Ang kailangan mo lang ay simulan. Matututuhan mo rito kung paano maging disiplinado, paano tumayo sa gitna ng hirap, paano gamitin ang bawat struggle para tumibay ka. Hindi lang sa labas kundi lalo na sa loob. Ito na ang simula ng pagbabago mo. Bago tayo magsimula, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga aral na ibabahagi ko. Maraming salamat. Number 1. Gumawa ng habits na hindi bumibigo. Bakit nga ba ang dami sa atin gustong magbago, pero laging nauudlot? Gustong maging healthy, maging productive, matuto ng bagong skill, maging financially free, maging disiplinado, mabago ang sarili. Pero bakit parang laging kalahating hakbang lang ang nararating? Kasi umaasa lang tayo sa motivation. Yung biglang pagbugso ng inspirasyon. Yung may napanood kang video, tapos biglang gusto mong mag-ayos ng buong buhay mo. Yung may nabasa kang quote tapos parang handa ka ng magbago, ngayon na. Pero eto ang katotohanan. Motivation is a spark, pero hindi ito apoy. Pansamantala lang ito. Madaling mawala. Dumarating siya kapag maganda ang mood mo, kapag maganda ang panahon, kapag maayos ang tulog mo, kapag hindi stressful ang trabaho mo. Pero tanungin mo ang sarili mo. Anong ginagawa mo sa mga araw na hindi ka motivated? Sa mga araw na pagod ka? Sa mga araw na bagsak ang loob mo? Sa mga araw na parang wala kang gana bumangon? Kung sa mga panahong yan, wala kang habit o sistema na sasalo sa'yo, tiyak babalik ka sa dating gawi. At doon na napuputol ang progress. May mas matibay pa sa motivation. Habit. Ang habit. Yan ang kayang tumagal kahit wala ka sa mood. Yan ang sistema na sasalo sa'yo kapag ubos na ang willpower mo. Yan ang gagabay sa iyo kahit hindi ka inspired. Sabi nga ni Seneca, isang Stoic philosopher, consistency beats talent. Ang tunay na panalo ay hindi yung pinakamagaling, kundi yung hindi tumitigil. Mas malayo ang nararating ng taong hindi humihinto kaysa sa taong sobrang galing pero paminsan-minsan lang kung kumilos. Kaya paano ba gumawa ng habit na hindi bumibigo? Una, simulan sa maliliit na hakbang, huwag agad yung malaki, huwag agad yung sobrang hirap. Ang sikreto ay gawin mo itong masyadong madali para hindi mo ito ipagpaliban. Halimbawa, gusto mong mag-exercise? Simulan mo sa 5-minute walk. Gusto mong mag-meditate? Maglaan lang ng 2 minutes sa katahimikan. Gusto mong mag-ipon? Maghulog ng barya araw-araw. Kasi ang goal dito ay hindi galingan agad, kundi gawing automatic. Pangalawa, gamitin ang habit stacking. Gawin mong natural at hindi hassle. Idikit mo ang bagong habit sa isang bagay na ginagawa mo na araw-araw. Halimbawa, pagkatapos mong mag-toothbrush, uminom ng isang basong tubig. Pagkatapos kumain ng lunch, magbasa ng isang pahina ng libro. Bago matulog, isulat ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo. Kapag kinabit mo ang bagong habit sa dati mo ng routine, mas madaling maalala, mas madaling gawin. Pangatlo, ipakita mo ang habit mo. Make it visible. Gusto mong uminom ng tubig? Maglagay ng water bottle sa tabi ng kama. Gusto mong magbasa? Ilagay ang libro sa ibabaw ng lamesa, hindi sa loob ng drawer. Ang hindi mo nakikita, nakakalimutan mo. Ang nakikita mo palagi, nagiging paalala. Pang-apat, gumawa ng kapaligirang sumusuporta sa habit mo. Kung gusto mong maging focused, ayusin mo ang workspace mo. Bawasan ang notification sa phone. Mag-set up ng tahimik na lugar para sa sarili mo. Kapag magulo ang paligid, magulo rin ang isip. Pero kapag malinaw ang environment, mas nagiging malinaw ang direksyon. Panglima, i-celebrate mo kahit ang maliliit na tagumpay.
Naka 2 minutes ka ng exercise? Nice one. Nakaipon ka ng 5 piso ngayong araw? Progress pa rin yan? Natapos mo ang isang pahina ng libro? I-acknowledge mo ang sarili mo. Hindi mo kailangan ng fireworks para sa effort mo. Kailangan mo lang ng sapat na respeto sa sarili mo para sabihing, pinili kong kumilos at yun ang mahalaga. Ang motivation, kailangang ulit-ulitin. Pero ang habit, kahit isang beses mo lang buuin, pwede kang dalhin sa panghabang buhay na disiplina. Sa Stoic philosophy, hindi nila iniintay ang gana. Hindi sila umaasa sa inspirasyon. Ang lagi nilang tanong ay, ano ang tama at makabuluhang gawin ngayon? At kahit ayaw nila, ginagawa pa rin nila. Dahil alam nilang, ang disiplina ay mas mahalaga kaysa sa damdamin. Kaya simula ngayon, itigil mo na ang paghihintay ng motivation. Gumawa ka ng sistema na magdadala sa iyo kahit walang gana. Itayo mo ang tagumpay mo hindi sa bugso ng emosyon, kundi sa lakas ng konsistensya. Tandaan mo, you don't rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Ang habits na ginagawa mo araw-araw, yun ang bumubuo sa kung sino ka. At kung gusto mong baguhin ang buhay mo, baguhin mo ang ginagawa mo araw-araw. Kaya ngayon pa lang, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang isang simpleng habit na kaya mong simulan ngayon? Hindi bukas, hindi next week, ngayon. At kung may naisip ka na, huwag mo nang ipagpaliban. Dahil sa bawat araw na inuulit mo yon, unti-unting binabago mo ang sarili mo sa direksyon ng tagumpay. Number 2, maliit na hakbang, malaking bago. Kapag iniisip natin ang pagbabago, madalas akala natin kailangan agad malaki, mabilis, at perfect ang mga hakbang. Pero ang totoo, hindi kailangang agaran ng malaking hakbang. Minsan, ang kailangan mo lang ay isang maliit na simula kahit 1% improvement lang. Bawat araw malaking bagay na yon. Kapag tumagal, isipin mo kung araw-araw ay may kaunting pag-unlad sa loob ng 1 taon, halos 37 beses kang mas gumaling kumpara sa dati mong sarili. At hindi ito dahil sa magic o swerte. Ito ay dahil sa consistency, araw-araw na pagsisikap, kahit maliit, kahit parang walang epekto sa simula. Tingnan mo ang elepante. Malaki, malakas, at matatag siya ngayon. Pero nung sanggol pa siya, hindi pa siya ganun. Nadapa siya, natakot, nag-alinlangan, pero araw-araw siyang gumagalaw. Kahit dahan-dahan lang, dahil doon, naging matibay siya sa paglipas ng panahon. Ganon din tayo sa buhay. Ang tunay na progreso ay hindi nakadepende sa laki ng hakbang, kundi sa araw-araw na pagsisikap at pagbangon. Kaya kung gusto mong magbago, huwag kang magmadali. Simulan mo lang sa isang maliit na bagay. Halimbawa, gusto mong maging healthy? Uminom ng 1 basong tubig sa umaga. Gusto mong matuto magbasa? Magbasa ng kahit 1 pahina araw-araw. Gusto mong mag-ipon? Magsimula sa 1 piso araw-araw. Maliit lang ang mga ito, pero kapag paulit-ulit mong ginawa, lalaki ang resulta. Maraming tao ang nadudulot ang problema dahil gusto nila ng instant resulta. Kapag hindi agad nakita ang pagbabago, madaling sumuko. Pero tandaan mo, ang progress ay araw-araw na effort, hindi pagiging perfect. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay gumawa ka ng kahit 1 maliit na hakbang araw-araw. At kapag naisip mong tumigil, alalahanin mo, ang tagumpay, disiplina at pagbabago ay nagsisimula sa simpleng mga desisyon. Kahit 1 push-up lang, kahit 1 thank you, kahit 1 journal entry may halaga yan. Huwag mong sabihing maliit lang yan dahil kapag palagi mong ginagawa, nagiging bahagi na ito ng ugali mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang isang maliit na bagay na pwede kong simulan ngayon para sa ikabubuti ko? Gawin mo na. Bukas, ulitin mo. Sa makalawa, ulitin mo uli. Hanggang hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo dahil naging natural na ito. Huwag matakot sa maliit na hakbang. Minsan kasi, iniisip natin na kung maliit ang simula, maliit din ang magiging resulta. Pero ganito yan, ang mga pinakamalalaking puno ay nagsimula sa maliliit na binhi. At sa bawat maliit na hakbang, natututo ka rin ng mga bagay na magagamit mo sa susunod. Natututo kang maging disiplinado, matiyaga, at magkaroon ng tamang mindset. Kung minsan ang pagbabago ay hindi mo agad mararamdaman sa katawan o sa paligid mo, pero sa puso at isip mo, may nangyayaring pag-unlad na hindi mo nakikita agad. Ito ang mga pundasyon ng matibay at pangmatagalang pagbabago. Paano mo masisiguro na hindi ka susuko? I-set ang mga realistic na expectations. Walang overnight success sa totoong buhay. Kapag naintindihan mo ito,
mas magiging matatag ka sa mga pagsubok. Maghanap ng suporta. I-share mo ang mga goals mo sa mga taong makakapag-motivate sa'yo. Kapag may kasama ka, mas madali ang pag-abot sa mga pangarap. I-track ang progress mo.